Hello mga kabs, ako si Kabos na vlogger, isang housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. Sa video na ito mga kabs, pag-usapan natin ang tungkol sa pag-abroad. Kung ano ang mga advantage at mga disadvantages mga kabs. Ang video na ito mga kabs ay para sa ating mga kababayan na gustong mag-apply dito ng housekeeping sa bansang Saudi Arabia. Dahil alam naman natin mga kabs, ang pag-abroad ay hindi madali. Mawalay ka sa iyong mahal sa buhay, mawalay ka sa iyong pamilya, sa iyong mga anak. Ganon ang mangyari mga kabs kapag kayo ay mag-abroad mga kabs. Okay mga kabs, unahin natin ang advantage. Yung mga benepisyo. Kung ano makukuha mo sa pag-abroad mga kabs. Unang-una dyan mga kabs, mataas na sahod at benepisyo. Lalo na dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs. Kumpara mo doon sa Pilipinas. Sa Pilipinas mga kabs, medyo tama lang talaga ang kita mo at mga benepisyo mga kabs. Meron na mga benepisyo, mga SS, mga pag-ibig. Kaso mga kabs, ikakaltas pa sa iyong sweldo. Dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs, wala ka nang problemahin sa mga tax, wala ka nang problemahin sa kaltas mga kabs kasi buo talaga ang sweldo mo makukuha. Pagdating naman sa benepisyo mga kabs, pag nagretiro ka na, mayroon kang makukuha ng mga benepisyo o kay end of service mga kabs na makukuha mo dito sa bansang Saudi Arabia. Hindi gaya sa Pilipinas, kung agency ka lang mga kabs, mahirap ka pang kumuha ng end of service or separation fee. Dito mga kabs, pag uwi mo, pag retiro mo, pag resign mo mga kabs, hindi ka masisiro, may makukuha ka, may madadala ka na pera, iuwi mo sa iyong pamilya. Pangalawa mga kabs, exposure sa iba't ibang kultura at mga tao. Ito yung makasalamuha mo yung mga ibang lahi dito mga kabs na mga Nepal, mga Indian, mga Bangladesh. Makausap mo sila mga kabs tungkol din sa kanilang kultura. Kung ano yung mga kultura nila, ano yung mga pag-uugali nila mga kabs. Makausap mo sila, exposure, makasalamuha mo sila mga kabs. Yun ang ma-experience mo dito mga kabs sa bansang pupuntahan mo or dito sa bansang Saudi Arabia. Pangatlo mga kabs, pag-develop ng bagong skills at experience. Yes mga kabs, dito matutunan mo yung mga ibang skills at mga experience mga kabs sa trabaho. Kasi may mga magtuturo sa ibang lahi, magtuturo sa iba ng mga dito rin mga Saudi national, tuturuan kanila mga kabs, malalaman mo at ma-experience mo mga kabs kung anong mga proseso sa trabaho, anong mga standard sa trabaho mga kabs, dito mo malalaman mga kabs, o kahit sa bansa mga kabs. Ma-develop ang iyong skills mga kabs at madagdagan ang iyong experience tungkol sa trabaho na ina-applyan mo dito. Okay, housekeeping ka mga kabs. Madagdagan ang kaalaman mo mga kabs pag-develop sa mga skills. Pang-apat mga kabs, makapag-ipon para sa kinabukasan. Totoo naman talaga mga kabs. Kaya pumunta tayo dito sa bansang Saudi Arabia, nag-abroad tayo para makapag-ipon tayo sa kinabukasan natin at para mapaaral natin ang ating mga anak, masuportahan natin ang ating pamilya sa mga pangangailangan nila mga kabs. At hindi lang yan mga kabs, para magkaroon tayo ng magandang bahay at magandang kinabukasan sa hinaharap natin mga kabs. Yun ang mga advantage mga kabs sa pag-abroad. Panglima mga kabs, opportunity para makapag-travel at makapag-explore sa iba't ibang lugar dito sa Saudi Arabia or kahit isang bansa mo pumunta mga kabs, makapag-travel ka na libre. Matingnan mo yung mga tanawin na maganda sa ibang lugar mga kabs, yung mga kultura nila, libre mga kabs. Yun ang advantage mga kabs kapag ikay nag-abroad. Halimbawa na lang dito sa Saudi Arabia mga kabs, nandito ka sa Riyadh. Pwede kang pumunta ng Kubar, Dammam, Jeddah, mag-travel mga kabs. Pwede ka pumunta sa mga iba't ibang lugar dito sa bansang Saudi Arabia na mga may history din mga kabs. So, di ba, libre ang travel, makapunta kung saan-saan. Yan ang kagandahan mga kabs kapag ikay nag-abroad, makapunta ka sa iba't ibang lugar. So, yun ang 5 advantage mga kabs na talakay natin, na pag-usapan natin kapag ikay nag-abroad. Kahit saang lugar ka man, kabs, tandaan lang natin, kaya tayo umalis, kaya tayo nag-abroad dahil sa pamilya natin at sa kinabukasan natin at sa goal natin. Yun ang dapat nating tandaan talaga mga kabs para magtagumpay tayo sa ating pangarap. Ngayon mga kabs, dito naman tayo sa mga disadvantage sa pag-abroad mga kabs. Kung ano talaga ang mga disadvantage na maranasan kung ikay mag-abroad mga kabs. Narito ang unang disadvantage kapag ikay nag-abroad. Unang-una dyan mga kabs, malayo sa pamilya at mga kaibigan. Totoo naman talaga mga kabs kasi pag ikay nagpunta dito sa bansang Saudi Arabia,
2 taon mga Cubs ang bubunuin mo bago ka makauwi sa Pilipinas. So may mga time mga Cubs na wala ka sa Pasko, wala ka sa birthday ng anak mo, wala ka sa Valentine's, wala ka sa mga inuman ng mga tropa mo, mamiss mo yung mga kaibigan mo na araw-araw nagbanding kayo, tuwing hapon tumatambay kayo. Yun ang mga disadvantage mga Cubs na maranasan mo kapag ikay nag-abroad mga Cubs. Pangalawa mga Cubs, culture shock at homesickness. Yan ang magiging kalaban mo dito sa bansang Saudi Arabia o kahit saang bansa ka magpunta mga Cubs, ang homesick. May mga time talaga mga Cubs na ma-homesick ka talaga, maalala mo yung pamilya mo, malungkot ka mga Cubs, kailangan mo ng kausap. Paano kung wala pang signal, wala pang internet? Yan ang maramdaman mo mga Cubs, yung homesick. Yung sa culture shock naman mga Cubs, manibago ka sa mga kultura dito. Kasi iba-ibang lingwahe, mag-adjust ka muna, makiramdam ka muna mga Cubs kung anong mga dapat gawin. So yun nga mga Cubs, mag-adjust ka sa sarili. Hindi ka pwedeng sugod na ng sugod, alis dito, alis doon. Di gaya sa Pilipinas mga Cubs, ay birthday ni punta tayo. Dito mga Cubs, iba. Kailangan mga Cubs, mag-ingat ka sa pag-alis, mag-ingat ka sa mga pananalita at mga galaw, mga kilos mga Cubs. Dahil, alam nyo naman ang Saudi Arabia mga Cubs na ito ay Muslim country. Pangatlo mga Cubs, problema sa adaptation sa lugar na bago. Yes mga Cubs, totoo yan. Kailangan pagdating mo sa isang lugar, makiramdam ka muna, mag-adjust ka sa mga galaw mo. Kailangan makisama ka, irespeto mo ang kanilang mga relihiyon, kung anong relihiyon mayroon sila mga Cubs. Kailangan talaga mga Cubs, lahat yun, mag-adjust ka talaga. Hindi pwedeng sa Pilipinas ka, banat ka lang ng banat mga Cubs. Pagdating sa ibang bansa mga Cubs, kailangan mag-adjust ka talaga. Kung anong ugali mo sa Pilipinas mga Cubs, iwanan mo na yon. Dito sa bansang Saudi Arabia mga Cubs, kailangan mag-adjust ka, makisama, makibagay, at marunong rumispeto mga Cubs. Dahil, alam niyo naman, ito ay Muslim country. Alam niyo naman mga Cubs na dito sa bansang Saudi Arabia ay maraming bawal. Bawal yung alak, bawal yung mga disco-disco, patugtog ng malakas. Yun ang mga bawal dito mga Cubs. Kaya kailangan talaga makisama, makibagay, mag-adjust talaga mga Cubs kapag kayo ay nandito na sa bansang Saudi Arabia. Pang-apat mga Cubs, legal na dokumento na kailangan. Yes mga Cubs, kailangan talaga legal lang yung dokumento papunta dito sa Saudi Arabia. Hindi naman pwede mga Cubs na illegal yung mga dokumento dahil sa airport pa lang mga Cubs, pwede ka na lang pauwiin, pabalik sa Pilipinas kung mga piki ang dokumento mo mga Cubs. Kaya kailangan, bago tayo mag-apply, kailangan legal ang mga dokumento na gagawin natin. Legal na dokumento ang ipresenta natin mga Cubs para hindi tayo magkaroon ng aberya sa pagpunta natin dito o sa pag-travel mga Cubs. Panglima mga Cubs, mataas na gastos sa pagproseso ng mga dokumento. Yes mga Cubs, totoo yan. Mas mataas ang gastos dito sa pagproseso ng mga dokumento kaysa sa Pilipinas. Dito kukuha ka pa ng passport, kukuha ka pa ng mga medical mga Cubs bago ka makaalis. Maraming kailangan mga Cubs na kukunin mo bago ka makaalis papunta dito mga Cubs. Kaya kailangan mga Cubs kapag kayo nagplano mag-abroad, magbala kayo ng abroad, kailangan mga Cubs, pera talaga mga Cubs. Pwede naman mga Cubs, dahan-dahan kumuha ng mga passport, mga dokumento. Pag may pera, saka kukuha na maglalakad ng mga dokumento mga Cubs. Pwede ganun mga Cubs. Isa pa mga Cubs, kailangan mo ng pera dahil minsan sa mga agency sa Pilipinas mga Cubs, may mga placement fee na kailangan mong bayaran bago ka makaalis. Hindi na bago sa atin yan mga Cubs. Kahit sinabing bawal, nandun pa rin yung mga pagsisingil mga Cubs sa mga placement fee. Kaya kailangan maghanda ka ng pera. Kadalasan sa mga placement fee, naabot na mga 30,000 mga Cubs bago ka makaalis. Hindi ka rin makaalis mga Cubs kapag wala kang placement fee. Yun ang reality sa atin sa Pilipinas mga Cubs. So yun mga Cubs, ang mga advantage at mga disadvantage sa pag-abroad papunta dito sa bansang Saudi Arabia. O kahit saang bansa kayo mag-abroad mga Cubs, mayroon talaga mga advantage at mga disadvantage mga Cubs. At bago tayo magtapos mga Cubs, kung nakatulong sa iyo ang video na ito, inanyahan kita na mag-subscribe sa aking channel para manotify ka sunod ng mga video na aking gagawin. Maraming salamat sa iyong suporta at panonood.